Basahin ko lang na mabilis yung ano. Tulog naman. Yung huling part nung pinag-aralan natin last time, which is about sa rapture. Ito raw rapture, kinahuhugutan natin siya ng hope. At ang basis of hope daw ng isang Kristiyano, yung death, resurrection, saka return of Christ. Yung nga lang, pag pinag-usapan daw yung word na death, especially sa mga believers, ang ginagamit na term doon ay sleep. Natutulog lamang. Yun yung blessed hope, blessed assurance ng isang Kristiyano. Yung daw mga hindi aabutan ng rapture, of course, mamamatay physically. Pero kapag Kristiyano, natutulog lang, yun ang tawag. Kaya nga sabi ng Lord, nasa Abraham's bosom, di ba? Yun namang mga aabutan ng rapture, sa isang kisap mata, sila ay kukunin ng Lord. Yun yung blessed hope ng isang Kristiyano. So ituloy natin dito pa rin tayo sa lesson 9. Pag-usapan naman natin yung dito sa Knowing God the Son, yung content naman, content ng ating hope. Una, sa content of our hope, so medyo mag-a-adjust kayo ngayon na tenga ang gagamitin, hindi yung pagbabasa sa screen. Baka matulog naman pag nakapikit. Oh. So ano rin yung content ng ating hope? Number 1, it is based on the authority of God. Yung katuroan patungkol sa rapture, hindi siya yung tipong inimbento lang ng tao. Siyempre, hindi inimbento ng mga apostol, di ba? Hindi imbento ng kung sino man na gusto lang magbigay ng positive feeling sa mga nalulungkot o nalulumbay, kundi ang Lord mismo ang nagsabi nun. Di ba? Ang Holy Spirit, ang God through the Holy Spirit, siya ang nagturo sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, nang itinuturo niya yung patungkol sa rapture, "This we say unto you by the word of the Lord." Kaya di ba naalala ninyo last prayer meeting, mahalaga yung merong alam na merong memory verse. Kasi hindi ba yung iba memory reverse. Dapat meron daw tayong memory verse or verses. Oo. Siguro let's say minimum 5 man lang, minimum 5 verse kabisado. Meron ba sa ating merong kabisadong 5 verse? Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko ipaparecite. Pero meron bang nakakaalam? At least man lang minimum 5 verses sa Biblia. Wala pala 5. O sige, 4. Wala. Okay, 3. Nasasarunong ko na, nakakalimutan ko. Kasi hindi ba sabi nga doon sa prayer meeting, in order for us na magawa natin yung makapag-declare, magkaroon tayo ng power of declaration, ma-declare natin yung power, yung authority na binigay ng Lord sa atin. Dapat meron tayong mga verses na i-declare syempre. Meron tayong alam na verse na yun ang i-declare mo kasi eh. Pangako. Oo, di ba yung mga pangako ng Lord? Yan. Halimbawa, John 10:10, at least man lang dapat alam natin yung John 10:10. Ano ba yung John 10:10? I am the way, the truth, and yun ba yung John 10:10? Di ba sabi niya, I came to give you life. Di ba? And have it abundantly. Because the enemy came to kill, to steal, and to destroy. Di ba? Romans 3:23. Ano ba yung Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Ano ba yung Romans 6:23? For the wages of sin is death. Ano yung mga evangelistic verses yan? Magkaroon kayo ng 5. John 3:16, John 14:6, Romans 3:23, Romans 6:23. Yung 4 lang na yun, meron na kayong evangelistic verses. 4 or 5, yun na lang mga gospel verses. Tapos yun, John 10:10, di ba? Kung meron tayo nun, hindi lamang yun, John 3:3. Ano ba yung John 3:3? Unless I man be born again, di ba? I mean, nasa chapter 3 yan, di ba? 3:24 ng John. Ano ba yung 3:24 ng John? Yun yung mga dapat kinakabisado natin, mga gospel verses yun. Gospel verses na tinatawag. Okay, ano ba ito? Jeremiah 29:11,
Yan, ano ba yung Jeremiah 29:11? For I know my plans for you, di ba? Ayan yung mga yun. Alam ko nahihiya lang kayo, alam ko mga minimum 20, alam nyo eh. 20 memory verses. Kayang-kaya nyong i-ano. Kasi yun yung mga kine-claim eh. Di ba? Yun yung dinedeclare natin. Kunyari, inaapi-api ka na naman ng kalaban kasi may nagawa kang mali na naman. Walang gagawin ng kalaban kundi sabihin, hindi ka ligtas. Feeling lang yan, kala mo ligtas ka, feeling mo ligtas ka. Hindi Di ba? Dapat meron tayong verse siyempre na ipanlalaban yun. Dapat meron kang John 1:12. Di ba? Ano ba yung John 1:12? Yung sabi ng Panginoon. No? Ano pa? Di ba andyan yung sinabi ng Panginoon na binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos? John 1:1. Ano ba yung John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Romans 8:1. Therefore now there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Romans 8:28. 8:28. No? For all things work together for good to those who love God and are called according to His purposes. Di ba? Dapat kinakabisado yan kasi yun yung i-claim, yun yung i-declare natin. Each and every time, especially kapag tayo sinusuppress, ino-oppress ng kalaban. Di ba? So, diretso natin. Sabi ni Paul, yung authority, nung hope na kanilang isineshare, nanggaling mismo sa ating Panginoon. Yung death ng Lord, yung resurrection, yung rapture, yung second coming, lahat yan sang-ayon sa word of the Lord. At babasahin na nga lang natin sa Biblia. Nandyan na lahat yan. Number 2, sa content of our hope, the return of Christ. Meron tayong pag-asa dahil naniniwala tayo sinabi ng Panginoon, muli siyang magbabalik. Sabi nga natin, hindi si Douglas MacArthur ang original nun na I shall return. Ang Lord mismo ang nagsabi, nauna, muli siyang babalik para kunin tayo muli. Di ba? The return of Christ. The Lord Himself shall descend from heaven. Ito nga pala binabasa natin sa Thessalonians. Nandiyan kasi yung kwento ng rapture sa aklat ng Thessalonians. Siya mismo nagsabi, He shall descend from heaven. Kung mababasa natin sa chapter 1 ng Acts, di ba? Nung nakatingala sila sa langit, yung mga tao, kasi kaasin ng Lord sa langit, nakatingin silang ganyan. Di ba may nagpakitang angel at sabi nga, ano tinitignan niyo sa itaas? No? Yang si Jesus Christ na pumanik sa langit, at the same manner, babalik din naman sa huling panahon. Mula noon, talagang naghintay ng mga Kristiyano. Naging hope yun ng bawat isa. Especially mga Kristiyano by that time na dumaan talaga sa matinding pagdurusa. Di ba sa kamay ng mga unbelievers? Di ba naikwento ni Kuya Bernard yata yung last Friday, yung mga karimari-marim na bypassing, karimari-marim na dinanas ng mga Kristiyano nung araw. Di ba si Peter, pinako siya ng patiwarek? No? Yun naman, of course, hindi natin mababasa sa Biblia. Mababasa nyo na yun sa mga historical books na based sa buhay ng mga early Christians ng araw. Andyan yung panahon ni General Titus, ni Nero, especially si Nero, mga megalomaniac yung mga yan No, yan yung binubuhusan nga ng dugo, yung mga Kristiyano, pinatatakbo sa arena, hindi sa harina, doon sa Coliseum, no? Tapos pakakawalan nga yung mga layon na gutom, lalapain sila. Yung iba nilalagyan ng balat ng tupa. Tapos yung isa naman, sa kwento rin sa naging nung panahon ni Emperor Nero, nagkaroon kasi ng sunog sa Rome ng araw. The burning of Rome ang tawag doon. Nasunog ang Roma, nagkaroon ng malaking sunog, marami nasira. Kaya maraming historia nagsasabi, may kagagawan din yung si Nero din naman. Si Nero. Pero ang ginawa niya, binlame niya yung mga Christians doon sa sunog na nangyari. Kaya ang ginawa niya ngayon, hinuli yung mga Kristiyano, no? Tapos inilagay sa mga poste sa taas, parang malaking sulo or ano ba tawag doon, nilagyan ng sulo, parang malalaking sulo, mga poste, nasa itaas mga Kristiyano, nagliliyab. Ginawa silang ilaw sa lansangan yung mga nagliliyab ng mga Kristiyano. Grabe ang inabot nila na persecution ng araw. And nowadays, hindi natin nararanasan yun. Kaya kung minsan napasok ka sa pagluluto, isipin mo na lang yung mga kapatiran ng araw, in order na magkaroon ng ilaw sa lansangan sa Roma, sila ang ginawang ilaw mismo, sinilaban ng buhay yung mga ating mga kapatiran ng araw. Di ba? Kung natalisikan ka ng mantika at napakasakit,
Remember, may mga kapatiran tayo ng araw, inihagis sa kumukulong mantika. Ilan sa mga apostol, ganoon na nangyari. Itinapon sa kumukulong mantika. Si Isaiah, paano namatay si Isaiah? Di ba ang ginawa raw ng araw ng mga pagans, ng mga salbahe, o ng mga Judaizer or what, mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos, ibinalot sa di ba yung kahoy, yung punong kahoy, tinatalupan nila. So yung balat ng kahoy ngayon, di ba nakarolyo yun, ibabalot sila dun na ngayon, saka lalagariin. Buhay siyempre habang ginagawa yun. Buhay. Kaya yung sinabi ng Panginoon na muli akong babalik, malaking ano yun, malaking kagaangan sa kalooban, malaking pag-asang iniwan nun sa mga Kristiyanong araw. Ngayon kasi, pag sinabi mong babalik muli ang Panginoon, halos hindi na mapansin ng tao. Una, aliw na ang tao sa mundo eh. Aliw na aliw. Halimbawa, hindi ako against sa mga churches na nasa loob ng mall. I'm not. Pero imagine, kagagaling mo lang sa church, ang paglabas mo ng church mall, may sale pa. Paglabas mo, tanggal ka agad yung yung mensahe ng Panginoon sa puso at isip mo, nalibang ka na agad siyempre sa pamamasyal. Siyempre, yun naman ang ginagawa ng tao ngayon, di ba? After ng church, laboy. Maganda kung after mo maglaboy, fresh pa rin sa puso at isip yung mensahe kanina lamang umaga. Pero yung kasi ang style ngayon, di ba? Inilalagay sa mga malls. Yung mga church, sa ganyan, hindi po ako against dyan. Kasi maraming tao dun eh. Yun nga lang, sa isang banda, mahirap ma-retain sa puso at isip ng mga tao yung Word of God sa mga ganong klase ng mga lugar. Kung hindi man sa mall, hindi lang basta mall. Mall na, sinihan pa. After sem na ng gawain, may palabas eh. Huwag na tayo malis. O ano kaya, siyempre, paglabas, laboy, pagbalik, nood. Kaya nga, hindi ba, minsan tinatanong ulit, ano ba yung mensahe kanina? Minsan, nalimutan na kaagad eh. Iba nga, lunch break lang eh. Especially mga workers, babalik uli yun eh. Di humayo na kayo mga kapatid, tapos na mga gawain. Uwi ng bahay, magla-lunch. Maya-maya, bandang hapon. Uso kasi yun sa Pilipinas, no? Dito kasi nag-i-stay tayo dito, tapos kakain ulit eh. Matutulog, kakain ulit. Magpapahinga, kakain ulit. Sa Pilipinas, hindi. Uuwi ka ng bahay mo. Uwi ka ng bahay, mamamasahe ka, magpapahinga ka muna, kakain ka, saka ka babalik sa church. Minsan tinatanong, ano po ba yung mensahe kaninang umaga kung yung natatandaan? Doon pa nga lang, minsan nawawala na eh. Nawawala na siya. Pero yung pong mga kapatiran natin ng araw, yung pangako ng Panginoon na siya muli magbabalik, talagang ganun nila ka-cherish. Especially sa klase ng mga torment, sa klase ng mga persecutions sa kanilang kinakaharap by that time. Paano raw ba yung pagbabalik ng Panginoon according sa aklat ng Thessalonians? Letter A po, merong shout. Makakarinig daw tayo ng shout. Let's say, kunyari, nasa huling panahon tayo ngayon, nasa moment ng rapture, mga ilang sandali na lamang rapture na, or sa proseso ng rapture, una daw merong shout. Meron tayong maririnig na shout sa heaven. Ano raw ito? Shout of command, authority, and urgency. Ang example, general to troops, officer to sailors. Kinukuha, kumbaga, pinupukaw yung atensyon ng mga tao. Pinupukaw. Merong shout na maririnig. We never know kung ano yung shout, di ba? Pero syempre, pag dumating yung pagkakataon na yun, maaring by the Spirit we will understand. Di ba kung manonood kayo ng YouTube nga, daming kumakalat na video eh. Meron daw sounds in heaven na naririnig. Parang the sound of many trumpets or what? Ha? Maraming trumpets. Oo. Marami nang kumalat. Di ba? Iba't ibang panag ng mundo. Anyway, may mga scientific explanation naman doon. Ang mga tawag doon, mga natural phenomena. Hindi siya supernatural phenomena, kundi natural phenomena. Ibig sabihin, maaring scientifically hindi maipaliwanag precisely, pero posibleng mangyari sa natural universe. Phenomena siya, pero natural na nangyayari. Marami namang nangyayari na natural pero hindi mo lang maipaliwanag. Kaya ginagamitan na ng word na phenomenal. So yung ganun daw yung nakakarinig ng trumpet. Marami na rin paliwanag actually. Yung aurora borealis, yung tinatawag na northern light. Di ba yung parang pag nandun ka sa North Pole o sa Alaska, makikita mo yung parang iba't ibang kulay na parang kurtina sa langit na iba-ibang kulay. Di ba? Nung araw hindi maipaliwanag ng mga scientists yun this is a phenomena. No, wala makapagpaliwanag. Siguro yan yung nung araw, siguro yan yung laylayan ng damit ng Diyos. No?
Kasi di ba, tungtungan lang daw ng paa ng Panginoon yung earth. Nung araw, sabi lang, maaaring yan yung laylayan ng damit ng Diyos, nakikita natin. Pero lately lamang, di ba, naipaliwanag din naman ng science, so ano yun. No? Ami gagagawa nung araw. Yun yung mga statics, iba-ibang kulay. Nagbubuga kasi ang araw ng flare. Ngayon, yung mga bits and pieces nun, kahit malayo ang earth, umaabot sa earth, static electricity, na parang rainbow, iba't ibang kulay ang kanyang nililikha. So, naipaliwanag din siya. Pero nung araw, ano yun? Supernatural phenomena yun. Pero later on, naging natural phenomena. Okay? Letter B, hindi lamang yung malakas na shouts maririnig din daw yung the voice of Archangel Michael. Yung mga Kristiyano na abutan ng rapture, magkakaroon tayo ng chance kung kunyari, ngayon ng rapture, maririnig natin yung boses ni Michael the Archangel. We never know kung ano boses niya. Ano kaya siya? Baritone kaya siya? O baka impit siguro boses niya? Or malaki ba? O macho? Or ba? By that time, maririnig. At marirecognize na Kristiyano yun. No? Kumbaga sa mga animals, pero silang instinct, di ba? Kahit nang ipanganak sila, iniwan sila dun. After nung lumabas sila sa let's say mga turtles, meron silang instinct na pumunta dun sa lugar na dapat dun sila pupunta. Wala naman nagturo, pero instinct. Parang ganun din sa mga Kristiyano. Kapag dumating yung time na yun, we will automatically know. And it's more than instinct, syempre. Yun yung paghipo, yung panawagan mismo ng ating Lord. We will know. Kasi yun mismo ang sinabi ng Panginoon nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Automatic yun. Kapag Kristiyano ka, you will know the voice of the Lord. Wala naman tayong recorded na boses niya ng araw. Wala. Pero kapag nagsalita ang Panginoon, we will recognize. No? We will recognize. Automatic na yan sa mga Kristiyano. Hindi lamang yung voice of Archangel, kasi magkakaroon doon siya ng shout of victory. We never know kung ano yun. Pero by that time, kung aabutan tayo ng mga panahon na yun, we will hear yung sigaw ng victory ni Archangel Michael. At hindi lamang yun, after daw nun, merong trumpeta nga. Sign of assembling. Kasi sa Biblia naman, ganun, di ba? Kahit ngayon, kapag tumunog na yung trumpeta, ibig sabihin, di ba, sa mga sundalo, o sa Boy Scout, or sa ROTC, or what, basta't meron tumunog, ibig sabihin, pumunta na kayo sa plaza or sa gitna, mag-ipon kayo doon. Ganun din sa huling panahon, magkakaroon ng pagtunog ng trumpeta. So, assembling ang tawag doon. It's time to assemble in heaven, sa alapaap. Hindi lamang yon. Bukod sa sign of assembling, it is a call to forward march, to grace, to deliver. So maraming sinisimbolize, pinatutungkulan yung trumpeta na maririnig ng mga Kristiyano sa huling mga panahon. Ngayon kasi marami nga kaya mag-ingat din tayo. Pero I believe, kung tunay kang Kristiyano, hindi ka maloloko ng ibang trumpeta. Mamaya trumpeta ni Satanas pala yun Lalo pa naman ngayon, di ba? Ang dami mga doomsday sayers, di ba? Na sabi maghuhuli ng panahon, ito na ang mga signs. Hindi tayo basta-basta maniniwala. Saka yung social media, ginagamit nila talaga. Kagaya yung trumpet na hindi nauuna pa pala bago yun. Hindi malaking na rin yun. Bakit nauna yung trumpet bago yung voice niya? Oo nga naman. Amen. Kaya mag-ingat tayo sa mga ipinopost sa social media. Especially pag nagkaroon ng sakuna o kalamidad. Tapos merong Indiano na ipopost dyan na sabing, actually, a few years ago pinraphesy na yan ni Prophet Pradip. Huwag tayong maniniwala dun. Pero marami kasi may nagpo-post may nag-i-amen pa. Yun ang hirap kapag kulang sa pag-aaral sa Biblia. No? Yung panahon ng mga prophets, biblical prophets, natapos na nung panahon ni John the Beloved. Natapos na siya. Kasi the Bible is already written, lahat ng kinakailangan mong malaman nakasulat na sa Biblia. Wala nang araw idadagdag, wala nang ibabawas. Ngayon alam ko may mga prophets, sort of prophets na ang pinaprophesy naman mga personal na buhay. Mag-iingat na lang tayo. Mag-iingat na lang tayo sa mga ganyan. Kasi kung mga manghuhula nga parang nahuhulaan talaga nila yung buhay mo 'di ba? Ano pinagkaiba lang sa mga
so-called prophets nowadays. Na ang tanong ko nga, kung kiniklaim ng someone na propeta siya, ang tanong ko simple lang, sino ang nag-declare sa'yo to be a prophet of God? Kasi ang mga biblical prophets declared by the Lord. Declared by the Lord. Declared by the Holy Spirit through the brethren sa Biblia. Ngayon, kung sasabihin ko sa inyo ngayon, I am a prophet, meron kayong karapatang tanungin ako, Kuya, sino nag-declare sa'yo na propeta ka? Di ba, sabi nga natin, di ba? Ang sagot lang naman nila, sinabi ng Panginoon through the Holy Spirit. Pag nag-question ka pa rin, hindi, Pastor, baka naman hindi Holy Spirit yan, baka something else po yan. Wala ka bang faith sa Lord? Kung may pananampalataya ka sa Panginoon, maniniwala ka sa sinasabi ko. Yan naman ang mga huling ano nila dyan. Sinasabi. Kaya mga kawawang kapatiran, sige na, maniwala na lang tayo kasi maganda naman yung ginagawa niya eh. Wala namang masama sa mga sinasabi niya, no? Mabuti nga siya eh. I mean, you know. Parang yan, parang style Robin Hood pa rin. Oh, Robin Hood. Okay naman, mabait, tinutulong naman niya sa tao yung ninanakaw. Yung mga ninanakaw, oo nga naman. So, mali pa rin. Mali pa rin. Yan. Sa Christianity, hindi uubra yung ganun. Hayaan mo na siya kung gusto niya maging apostol eh, maganda naman yung ginagawa niya, adhikain niya eh. Hindi pa rin. Wala na apostol ngayon. Natapos ng apostol kay Paul. That's it. The 13th apostle. Apostle to the Gentiles. Kung merong magkiklaim na apostol siya, fake ka agad yun. Wala nang tanong-tanong pa. Kasi ang dami rin sa YouTube niyan eh. Mapalalaki, mapababae, apostol. Ang tanong mo ngayon, sino nagtalaga sa'yo para maging apostol ka? Nasaan ang biblical basis mo? Or certificate, let's say. Hindi lamang yun kasi nga wala ng apostol eh. Kahit magpakita pa siya ng mga patunay kuno sa Biblia, tapos na eh, mga panahon na yun. So mag-ingat po. Mag-ingat. Kung hindi man yun, na maririnig niyo yung mga terminology, apostolic age. Halimbawa sabihin, ngayon, alam mo Kuya, ngayon, itong panahon natin, apostolic age na tayo eh. Minsan, pag merong nakikipag-usap sa akin ng ganun, hindi yata alam ng taong itong isabihin ng apostolic age. At ngayon daw yung apostolic age. Yung apostolic age, panahon siyempre ng mga apostol at noon pa yun, hindi ngayon. Kaso ngayon kasi may magsasabing ganyan, Kuya, nasa apostolic age na tayo. Basta robotic age. O pwede pa kung robotic age. Ano yun, Kuya Arman? Impostoric age ngayon. Kasi Impostoric. Lumalabas. Oo. Yan. Impostoric age. Ang dami kasing ganyan. Pero po, hindi po natin kukusyonin ang kaligtasan nila. Minsan kasi nagkakatalo yan sa education. How they really study the Bible. Hindi lang basta nagbabasa ha. Dapat, ano sinabi sa aklat ng Joshua, nililimi-limi siya, pinagbubulay-bulayan. Hindi lamang yun, napag-aralan na natin ilang beses, hermeneutics. Yung tamang pagbabasa, pag-aaral ng Biblia. Okay? So, yun ang ginagawa natin, mga kapatid. Hindi lamang yun, ang kasama po sa content ng hope na binigay sa atin ng Lord, number 3, resurrection. Yung mga anak ng Diyos, siyempre, kasama sa rapture yan, yung mga nauna na, yung mga dead in Christ, shall rise first. Ngayon, ito pong resurrection ng mga nauna nang namatay natin mga kapatiran na binabanggit dito, this is not a general resurrection of the bodies of all people. It is a resurrection only of the bodies of believers. Yun lang mga natutulog, yun lang ang magre-resurrect. Yung mga unbelievers, namatay na unbelievers, they are dead. They are dead. Kung magre-resurrect man sila sa uling panahon, resurrection unto condemnation. Kasi dalawang klase rin naman ang resurrection according sa Bible. Iba resurrection unto glory, yung mga pupuntang langit. Iba naman resurrection to go to hell. Condemnation for them to be tumayo sa white throne judgment sa huling panahon. Nakakalungkot. Kanina yata sa kotse pinag-usapan natin yung patungkol doon, di ba? Yung patungkol doon sa mga ganyan yata yung pumanaw. Ha? Ano ba yan? Multo ba yung pinag-usapan natin sa kotse? ano? Ayun. Pinag-usapan natin yung yung sleep paralysis na tinatawag, yung bangungot. Kalahating gising, kalahating tulog. Tapos umikot na yung kwentuhan. Siyempre marami kasing mga superstition regarding that eh. Pero scientifically naman na ipaliwanag na yun. Yung bangungot, ang tawag po dun, sleep paralysis.
Yun yung gising ka pero tulog ka, tapos meron kang nakikita, parang may nakadagan sa dibdib mo. Lahat nakakaranas nun. So there is nothing spiritual about that. Walang multo, walang incubus, walang succubus, walang tikbalang, wala. Hindi evil spirit ang gumagawa nun. Yung katawan mismo kasi. Tapos sa pag-usapan nga namin kanina, Kuya Johnny, bawal kumain habang natutulog. Doon pumasok yun eh. Meron kasi iba, kumakain bago matulog. Iba naman, natutulog na, kumakain pa rin. Ayan ang maaabutin mo talaga, sleep paralysis. No? Bangungot ang aabutin mo, katulad ni ano. Cardiac arrest daw. Oo. Ito yun. Sa heart attack. Amen. Parang yung nangyari kay Rico yan, di ba? Ang tawag kasi natin bangungot eh. Pero merong sakit sa loob na habang natutulog siya, doon sumipa, hindi na nagising. Diba? There's nothing evil spiritish about it. Yung natural na proseso ng katawan yon kapag hindi tama ang ginawa nating treatment. Okay? So, ang mga natutulog lamang, which is mga believers, ang makakaranas ng resurrection. O yung muling pagbangon, paggising mula sa hukay. Number 4, after ng resurrection ng mga namatay na, the rapture of living believers naman. We who are alive and remain shall be caught up. Kung abutin tayo noon, ang sarap ano? Ang sarap noon habang nagtatrabaho ka, inaapi-api ka ng boss mo, bigla ka mawawalan ganyan. Diba? Kasi sabi sa isang kisap mata eh. Pero hindi ba merong pagtunog ng trompeta, merong shout of the archangel, meron nun eh. No? So habang pinapagalitan ka ng boss mo, biglang may trompeta ka maririnig. Siyempre, lilingon ka ganyan or what? Maririnig ng tinig ni Michael the Archangel, bigla ka mawawala. Diba? Bigla tayo mawawala. Ay, ganun din mo yung amo mo. Hindi ka nawala. Oo nga. Hindi nawala. Hindi ka nawala. Wait lang. Sinyatap mo pa eh. Shut up, sir! I can hear something. Tapos ina-expect mo mararapture ka, walang nangyari. Lagot ka ngayon. Kaya buti na lang sa isang kisap mata yun. Mabilisan siya. Mabilisan. Yan. The believers who are alive on earth at the time when Christ comes for His church will be snatched away. Yung nga ibig sabihin ng rapture. Diba? Kaya nga mayroong mga birds of rapture eh. Mga ibong mandaragit. Yun eh. Caught up without passing through physical death. Their bodies, our bodies, kung abutin tayo ng mga panahon na yan, however, will be changed. Buong buo, kukunin tayo ng Lord. Ayun nga lang, babaguhin syempre yung composition ng ating katawan. Hindi na siya physical body like this, it will be like the Lord, diba? Yung glorified body. Ngayon, wag na natin masyadong problemahin. Yung kayang suot ko, may iwan. Kasi napanood ko sa movie, nalalaglag yung mga postiso, nalalaglag yung mga silicone or what. Ilong na iwan. No? Kakagulatan pa eh. Yun palang tutong katsura. Laglag lahat, di ba? Hindi na pinoproblema yun. Basta babaguhin tayo ng Lord. Glorified body. Nung araw kasi, yun ang mga itinatanong eh. Kuya, yung pong mga, yung mga suot natin, sa rapture, may iwan lahat. Di ba sa movie ganun din ang example, mga nalalaglag na ganun yung mga damit? Who knew? Anyway, hindi na siya mahalaga. Hindi na mahalaga kahit malaglag lahat yan at mawala tayo yung ating physical body na pinalitan ng glorified body. And of course, pagkatapos nung rapture ng mga bumangon mula sa hukay sa kanong mga buhay pa by that time, magkakaroon ng number 5, sa content ng hope na meron tayo sa Lord, magkakaroon siyempre ng reunion. Letter A, reunion with Christ. To meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wala nang hiwalayan yun. Wala nang goodbyes. No? Sa araw ng rapture, kapag nakita na natin ng Lord, there will be no more goodbyes ever. Kasi together forever na with the Lord. Hindi niya sasabihin, hintay ka lang ha, babalikan kita ulit. No, that's it. Kasama na tayo ng Panginoon forever and ever. Hindi lamang siyempre yon sa reunion, letter B, of course, with our loved ones and all the saints of God. Kaya nga sabi natin, kung gusto natin yung mga mahal natin sa buhay, makasama natin sa langit, sharean muna ng gospel. Yun lamang ang way para makasama mo sila sa langit, makita natin sila. No? Definitely, yung mga nauna na sa ating nangamatay, sila Paul, sila Peter, sila Mary, lahat ng mga yan, pagdating natin sa langit, makikita natin silang lahat. And me, myself, I'm very, very excited na mamit sila, si Adam. Ba't ka naman kumagat kasi? You know? Masarap eh. Ako iniisip ko yun eh.
To be honest with you, hindi ko iniisip ng langit boring. No? Of course, not langit yun eh. Yun yung perfect happiness eh, perfect joy, perfect excitement. How can you say boring sa langit? Marami lang hindi kinukwento sa Biblia kasi ang gusto ng Lord, pag nandun na, saka mo na malalaman. So aim for it. Isipin mo si Mother Mary, mamimit natin, di ba? Si Mary Magdalene, si Martha, lahat yan, mamimit nating lahat. Sino pa? Si Samson, di ba? Si Solomon, si David. Sino yan? Si Joseph. Si Joseph. Papo daw. No, di ba? Si Moses, si Sarah, di ba? Sila Rebecca, sila Isaac, si Jacob, si Daniel, lahat lang yan hanggang New Testament. Si John the Beloved. Mamimit natin silang lahat doon. And we will automatically know na sila yon. Hindi uso din yung name tag na gano'n sa dami ng kalalawang nasa langit. No? Hindi na kailangan ng name tag. You know what? Because in heaven, hindi ba perfect place ang heaven? Saka ang kalagayan natin doon, perfect din. We will be perfect pag nandun na tayo. So, ang knowledge, perfect din siyempre. Perfect knowledge. Kapag naglalakad ka kunyari ng ganyan sa langit, nakasalubong mo si Jacob, you will know it is Jacob. Automatic na yon. And Jacob will know us, of course. Perfect din ang knowledge niya eh. O Lemuel, I'm Jacob. I know Jacob, ikaw naman. They will know. Perfect knowledge. We will know each other. Kuya, ate. Ano po ba yung memories natin, yung dilungin natin sa earth? Okay. Po lahat yun. Una, isalain natin yan. Meron kasi mga memories, based siya sa physical o sa flesh. Anything based sa flesh, ano yan? Mga kalungkutan, mga hinagpis, mga regret, kalungkutan, you know, anything na negative, let's say, just to make it short, anything negative which is fleshly, I believe pagdating sa langit, lahat ng yan wala na sila. Kaya kasi merong nagtatanong, Kuya, paano yung kunyari, nasa langit tayo, nagpe-praise and worship, ang saya-saya natin, nagpe-fellowship. Bigla ko naalala yung lola ko, alam ko, hindi naman yung ligtas. Malulungkot kaya ako pag naalala ko yung lola ko? Para kang wala sa langit naman yun. Meron bang kalungkutan sa langit? Tell me. Sinabi ba sa Biblia merong nalulungkot sa langit? Wala. Meron kasi tayong mga emotion, meron tayong mga memories, nakakapit sa laman. Kaya nga babaguhin ng Panginoon, glorified body eh. Any memories na may kinalaman lang sa laman, sa bunga ng laman, sa bunga ng kasalanan, mula sa sinful nature, it will be done away with. Iwan lahat yan. Kaya nga sa langit, there will be tears no more. Wala nang luha. So, yung babae na napangasawa yung kapatid, sa ikatitong kapatid, tapos ang tanong, yung pag sumuli ba sila, yung mga naiwan, yung mga namamatay, maasawa nila. Masabi ng Panginoon yun. Sino asawa niya pagdating sa langit? Parang anghel. Ayan. Bago yan ang sinabi ng Panginoon, hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Kasi totoo, ang point ng Lord doon, even sa atin, kapag meron tayong ganyang question, which is mahalaga, we have no idea at all. Pero what we know is, heaven is perfect. Sa heaven, meron lamang joy, meron lamang happiness, puro blessings. So yung thoughts of loneliness, regrets, anything like that, yung mga emotion like that, wala nang lahat yun. Pero to be honest with you, aminado rin ako, hindi ko kayang i-imagine na wala akong alam na kalungkutan. I cannot imagine na wala akong mararamdamang regret. Kasi hindi ko pa nararanasang wala eh. Sa langit, walang hope dun eh. Walang faith na maiwan ng love. Amen. Puro love, di ba? Love, love, love. Pagdating sa langit. Talagang pag-ibig sa Panginoon, nandun na lahat, nakapokus na sa Kanya. Amen. Kasi yung rest niyo, wala na siya. Kasi nakatulog sa Panginoon. Kasi siya na yung first, yung love mo. Kasi kinasal ka na sa Kanya. Amen. Kaya pagdating natin doon, even the thoughts of our loved ones na wala sa langit, hindi na natin iisipin yung kapatid. Saka, siguro equal na yung love na kahit nandyan yung family mo, lahat pa rin ganun pa rin ang feeling. Of course. Sa first love, Panginoon na kasi yung first love. Amen. Yung isa sabi ko, sa tingin mo ba kapag kaharap mo na si Jesus Christ face to face, maaalala mo pa yung mga yon? Sa sobrang kagandahan ni Jesus Christ, hindi mo na maalala lahat. Siya lang talaga ang iisipin mo by that time. And it's more than that. Yun ang lagi ko sinasabi pagdating sa heaven. It's really, really more than that. Wala pa tayong 0.0001 na nalalaman sa Biblia.
all that we know is yung nasa Revelation, and that is just a very very tiny speck, no, of description about heaven. Pero hindi pa yun. There are more than that. There's more than that. Mas marami pa tayong dadatnan pagdating sa langit. Kaya yung thought na parang boring naman, wala tayong gagawin doon forever kundi mag-present worship. Una, blasphemy yun eh. Ba't ka nag-iisip ng ganyan? Langit ang nag-uusapan natin. Boring, ha? Boring ba sa langit kasi puro present worship? Okay, fine. Hindi impyerno. Impyerno. Dalawa lang naman ang pwedeng pagpilian ng tao eh. Kuya, isipin mo na. Siguraduhin mo muna kung makakarating. Oo, yun pa. Isipin mo na problemahin mo. Amen. Bago mo problemahin na mukhang boring yata sa langit, siguraduhin mo nang papunta ka talaga doon. Oo nga naman. It's a perfect place. Even the word boring, wala doon. Hindi mag-i-exist yun. Yung time and space nga, hindi nag-i-exist sa langit eh. Kasi spiritual yun eh. Amen. Amen. Okay? So makikita po natin ating mga loved ones at makikilala po natin sila. Kasi ang tanong ng iba, pagdating ko po ba sa langit, makikilala ko pa yung nanay ko? O syempre naman. Kasi perfect nga ang knowledge sa langit eh. Hindi naman pwedeng pagdating mo doon para tayo nagkaroon ng amnesia. Harap mo na yung nanay mo, hindi mo kilala. Ano pong pangalan nyo, inay? Kilala natin ang lahat with the perfect knowledge. Langit kasi yun eh. Everything is perfect in heaven. So we will enjoy. Yung nga lang, mas more than that ang ating i-expect. We will be like angels in heaven. But I believe more than that. Kasi katawan tayo ni Jesus eh. Ang mga angels naman, hindi sila naging katawan ni Jesus Christ. Tayo lang tao ang mga naging member ng katawan ni Jesus Christ. Tayo lang yung binuhusan ng dugo, ang mga angels hindi. So we will be more than that. Yung pinakamataas na idea natin kung ano magiging tayo sa langit is more than that. Trillion, billion times more than that. Kaya nga, siguraduhin natin, papunta tayo doon sa lugar na yan. Of course, ito na nga yung reassurance. We are to comfort one another with all the truth and implication of these words. Kapag nalulungkot, kapag nawawalan ng pag-asa, isipin natin merong langit na naghihintay sa atin. I know, hindi lahat po na-appreciate yun ng ganun na lang. I believe. Hindi talaga lahat ng Kristiyano ganun ka-appreciate yung thought na merong langit na naghihintay sa kanila. Pero to be honest with you, kapag dumaan siya sa matinding hirap sa buhay, they will appreciate. Kaya nga, why does a good God allow suffering? Kasi alam niyo kung walang suffering sa mundong ito, ginagalawa natin, even heaven, hindi magagawang i-appreciate ng tao maging ng mga Kristiyano. Hindi. Kaya pasalamat tayo paminsan-minsan merong suffering. Kasi kahit paano paminsan-minsan bumibitaw tayo sa mundo, sa mga meron sa mundong ginagalawan natin ngayon. Sa worldly wealth, worldly possession, o anumang power, anumang prestige, anumang anything na ine-enjoy dito, na nagiging dahilan kung bakit nakakalimutan natin, hindi talaga natin na-appreciate ang langit. Through suffering, marirealize natin, maraming salamat Lord, merong langit. Merong naghihintay sa atin. Pero kuya, marami pa rin takot. Kung ano ba, takot mamatay pa eh. Ay, yung to live is Christ na muna. Kaya hindi pa rin sila ready at hindi nila pa isip yung Magbigay nga kayo example, maganda sinabi ni Kuya Arman. Ano sa tingin ninyo mga dahilan kung bakit may mga taong takot mamatay? Bigay nga kayo example. Ikaw muna, Johnny. Oh, sige. Bakit may mga taong takot mamatay? Pag kamatayan na pinag-uusapan, ano na siya? Ayaw na niya pag-usapan. Sa akin po kuya, gusto ko pa rin makita yung magiging anak ko po. Yes, naburuan sa akin po. Napakataas ng iyong adhikain. Talaga yung anak ka agad ay mapapangasawa mo. Maganda rin naman yung kaya adhikain, di ba? Gusto ko muna makita ang aking magiging anak in the future. Ayan. After ko pong mag-asawa, syempre. Oo nga naman, maganda. So, bakit tayo iba ayaw pang mamatay or takot mamatay? Bukod dun. Yung mga believers ko inisip na yung iwan nila, mga bata, mga kaya pumamatay. Kung saan pa sila yung living ng family, iniisip paano sila sa buhay. Yung mga hope na kung alam mo na kung Kristyano, alam mo na pumamatay ka, hindi naman Panginoon, hindi naman yung mababayan. Pero siyempre, wala ang Diyos. Isipin mo lahat sila, pumamatay. Oo nga, yung mga loved ones, sana yung mga bata. Ano pa? Bakit takot mamatay ang tao or ayaw niyang pag-usapan yan?
Masakit kasi yun eh. Sa sobrang sakit, mamamatay ako or what. Ano ba? Siguro kuya yung hindi nila alam kung saan talaga sila pupulot. Oo nga. No, nasaan kaya ako, Jesus? Saan napapatutungo? Oo nga, no? Of course, valid din yun. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Samantalang ngayon na nga, may mga Bible study, may nagyaya na sa church, pagbukas ng TV, di ba? Meron ng gospel or what. Isip na, kung saan kaya ako pupunta. Dapat yun nga magtulak sa kanila para lumapit sa Diyos eh. No? Kasi iba talaga matitigas ang ulo eh. Minsan nga may mga nakakalo ko. Kita-kita na lang tayo sa langit. Tapos pag niyaya mo naman sa gawa eh. Kala ko ba sabi mo kita-kita sa langit tapos ayaw mo sumama sa gawa eh. Yung ano silang pumunta langit pero yung sa gawa eh. Ayan, di ba? Oo nga naman. Ano pa? Gilbert. Yung iba naman kuya, ano, yung gusto mo na lang tuparan yung mga pangarap nila bago Ano naman yung example? Mga pag-asawa? Oo. Yung mga gusto nila ano yun, di ba kayo, gusto mo na Matapos sa mag-aaral. yung magawa nila yung pasyal-pasyal, gano'n. Mga masarap na Yung pasyal talaga. Bago ano. Kumbaga 10 places to visit before you die. Parang gano'n. Okay, meron man nagsasabi, gusto ko bago ko mamatay, makita ko man lang yung luneta. Or okay, fine. So ano pa? Kuyang, Georgie. Kahit po katulad po kasi, nung last time kasi may nakita akong post sa FB. Nakalagay doon na YOLO, you only live once. And nakalagay doon sa iyo pa, paano mo i-spend yung isang buhay na yun dito sa mundong ito. Then, sinare ko siya. Then, may nag-comment na isang friend yung buhay niya, i-spend niya para doon sa mga material na bagay na nagpapasay sa kanya. Okay. Bali, nakalimutan ko na yung exact sinabi niya, pero yung sinabi niya. Para sa akin, doon sa mga tao or unbelievers, doon kasi sila napufulfill, doon nila doon sila nakakontento, hindi nila nararanasan yung nararanasan natin na fulfillment and Oo nga naman. At maraming ganyan. No, maraming ganyan. Baka yan, baka gusto sumagot niyan. May tanong siya or what? Okay. Po sa akin, sa tao kasi walang walang living things na makakapagpuno sa kaligayahan natin. Of course. Then, if you are unbelievers, nag-i-stick ka dun sa mga bagay na material na nandito sa bagay. Kaya nahihirapan sila na bitawan yung buhay na nandito. Oo nga naman. Yung nga yung sinabi ni Jesus Christ, di ba? Sabi niya, yung daw buhay ng tao does not consist of the things we possess on this planet. Kasi tama yun, maraming ganyan eh. Bago mamatay, gusto niya magkaroon muna siya nito or what. Eksakto sinabi ni Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, do not set your heart, your treasure, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa kundi sa langit. Kasi nga naman, katulad niyan, specifically, kung saan naroon yung kayamanan na nandun ang puso nila eh. Kahit kamatayan ang pinag-uusapan ha. Kamatayan na yun. Kaya pag napunta sa impyerno, hindi mo na magagawang ma-realize eh. Kasi they're there and that's it. Diba? Puros pagdurusan na lang ang daranasin nila. Ano pa po? Yung iba po yan, ayaw mamatay kasi yun na yun eh. Yun na alam na yun ang buhay, tapos na eh. Pero hindi na alam na meron pa pala buhay na naghihintay na. Kasi yun na, parang okay. Parang ito na yung buhay ko, ayaw kong mamamatay kasi sayang, parang sayang ang buhay. Oo nga. Hindi na alam na meron pang patutungan na wala sa'yo. Oo nga naman. Yung iba, ang tawag dyan, yung mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung ang total annihilation, na for them, nothingness. Takot silang mamatay kasi ang paniniwala lang, kapag namatay ka, total blackout. Wala na lahat. As in totally zero. Takot na takot sila sa ganung thought. Yung tinatawag na total blackout or nothingness. Oblivion, kumbaga. Takot na takot sila dyan. But of course, we know, after death, hindi totoong yun ang mangyayari. Na puro darkness na lang forever. Hindi. Merong apoy na naghihintay sa mga believer. Merong langit na naghihintay sa mga believer. Ano pa po? Bakit takot mamatay ang tao? Yung iba naman ko sa mayaman yung yaman nila eh. Yan, nagpapa-extend ng buhay, ano? Oo nga.
Kailan lang namatay si David Rockefeller, isa sa mga pinakamayayamang mga tao sa balat ng lupa. Natagal nang inextend ang buhay nun, kaya mukha siyang living dead kung titignan mo mukhang bangkay na gumagalaw lang or what. At isa sa reason niya yan, ganyan. Hindi pa handang, maaaring hindi pa handang iwan yung mga yaman, or pangalawa, hindi pa siya sold sa anumang meron siya. Gusto pa niya magkamal, no? Addictive kasi yan yung pagkakamal ng kayamanan. Nakaka-addict yun. At yun yung klase ng addiction na maglalayo sa'yo sa Diyos talaga. Biblia nagsabi, not me. No? Kung blessing pag-uusapan natin, okay lang. Pero yung mga, worldly possession, iba na ibubunga nun. Yun nga, kaya hindi nila naiisip. Kasi yung pagmamahal nga dito sa lupa. Yan, like yung mga kayamanan. Basta yung tinatamasa ngayon. Kasi nandun pa rin sila sa to see is to believe na. Oo nga. Amen. Kuya Jomar? The word itself kasi nakakatakot na rin. Yung word, death. The word itself kasi parang nandun na nandun yung pinaka-end of their life. Oo nga, no? End of life. Oo nga naman. Sa mga tao, yung mga hindi pa Christian, marinig lang yung kamatayan, andun na yung kabe. Oo nga. Iba nga pa narinig yung word na kamatay, nangamatay. The word itself. Okay. Lalo pag wala kang Christian sa puso, sa buhay. Yung sinabi nila na wala kasiguraduhan. Amen. Saka at the same time, idadagdag ko lang, yung the way the world is presenting death. Kasi yung nakikita natin sa mundo ngayon, sa mga pinapanood natin sa mga pelikula, kapag pinresent nila ang death, horrifying talaga To the point kapag after mo manood, ayokong mamatay. No, kung ganyan pala ang pagkamatay or what. Yung way din kasi ng presentation ng mundo. Na-visualize mo yung may iiwan mo Oo. Kawawa naman pala sila pag naiiwan. Oo nga. Yun itong mangyayari pala. Saka mabubulok pala ako. Sayang naman yung ipinahid ko sa katawan ko. Ipinagtrabaho ko to ng buong buhay tapos para may maipahid. Tapos sandali lang, uudlin pala ang makikinabang or what. So maraming reason ng tao kung bakit takot pag yung kamatayan na pinag-uusapan. Pero sa mga Kristiyano, katulad sa pinag-usapan po natin mga kapatid, death is not really death. It is just being asleep. Matutulog panandalian. Sabi nga po yung pag-isaw na matay is door opening na. Amen. Doorway na yun to life. At yun ang pinakita ni Jesus Christ. Kung hindi nga tayo abutin ng rapture, we will pass through death, and that death is our doorway to eternal life. Doorway kasi siya Hindi lamang yun. Kung gusto nating talagang wag tayong matakot sa death, gawin na natin lahat ng dapat natin gawin for the Lord habang nabubuhay pa tayo. Nasa ganun, kapag kinukuha ka na niya, ready ka talaga. Amen, Lord! Ito ng exit visa mo sa earth. Amen! Talagang ready, di ba? Anyway, kapag binigyan tayo ng Panginoon ng exit visa sa earth, talagang walang bawian yun. No? Oo. Walang re-entry talaga, exit lang talaga. No? Exit ka lang sa earth at entry kung meron man sa langit. Anything else? Any question po? Kahit labas dun sa pag-usapan natin, baka meron kayo pag-usapan natin. Meron pa tayong time. Meron ako. Sige. Yung usapan lang ni Noah po kuya, yung di ba marami namatay dahil sa bagyo, 40 days saka 40 nights. Rapture ba yung mga tao doon namatay? Hindi. Hindi yun. Yung mga namatay, mga unbelievers lahat yun. Ang believer lang, yung pamilya ni Noah. Tapos kasama pa sa pamilya ni Noah, di ba? Meron pang later on mga napariwara din, Meron siguro kuya mga good. Mga anak niya. Mga good. Meron siguro may mga magagandang puso rin. Wala. Kaya nga ginunaw ng Lord ang mundo, isang pamilya lang ang naiwan ay ilang piraso. Sila lang yung righteous by that time. The rest, tinerminate ng Lord lahat yun. No? Talagang annihilation ang ginawa ng Panginoon. Kung wala ka sa loob ng arko by that time, evil ka. Kung nasa loob ka, then you are considered righteous ng ating Lord. Mas righteous na kayo mga Wala talaga, totally wala. Wala. Ganun ka-evil ang tao by that time. Saka remember, nung panahon ni Noah nangyari bago yung baha, di ba yung Nephilim?
yung mga demonyong nagkatawang tao na inasawa yung mga anak ng tao na nanganak ng maraming mga giants, mga great men of mga mighty men against God, hindi for God. Punong-puno ng kademonyohan, let's say, yung mundo by that time. Kaya talagang inana ng Panginoon, ginunaw niya. Lalo na rin nag-start yung buwan ng 120. Oo, after nun, ano. Wala siya. Minaabot ng 700. Oo nga. Ano pa po, bago tayo mag-closing, kung mayroon pa kayong tanong or wala na? Kuya, yung rapture na, di ba, buhay niya pa bigla? Yung spiritual lang ba, o yung pati yung Pati katawan, buong buo. Sa isang kisap mata nga, di ba, babaguhin daw tayo ng Lord, magiging glorified yung katawan natin. Sa isang kisap mata. Yun yung talaga mawawala ka. Hindi yung... Kasi yung spiritual lang yung biglang mawawala, yung katawan biglang babagsak. Ay, hindi. Buong buo yun, mawawala talaga. Kaya nga sabi natin, kung Kristiyano ka, piloto ka ng aeroplano, nag-rapture, magugulat sila, asan ang piloto? Yan. Magkakagulo rin ang mga panahon na yan. Si hindi chikit nga ando yun Pag pinapahinggan mo yung niya siya. Doon siya, para magkakaroon ng happiness ba? Pag dati ginapture kasi wala nga siyang paa. Wala siyang pahinga. Ato yung mga limbs niya. Pagkaroon siya ng glorified body na kompleto. Amen. Amen. Ito yung pagiging kompleto natin dito sa physical na katawan natin. This is nothing. Sa klase ng katawan magkakaroon tayo sa langit. This is nothing, mga kapatid. Hindi ganyan talaga. Pagdating natin doon, we will be something else. Ha? Di ba putik na kuya, alabok? Oo, pero babaguhin kasi ng Panginoon gagawing glorified body Di ba? So, we will be we will be perfect pagdating sa langit. So, everything will be perfect. Tatanong ko lang po. After po ba na-rapture, meron po bang tumanggap? Meron pa rin. Meron ba? Oh, Yung meron yung pa. dalawang bababa mula sa... Sa Book of Revelation. Opo. Meron pa. May chance pa. Meron pa kasi 44,000. after kasi na rapture, yun na yung simula ng pagpapakita ng Antichrist Nasa Book of Thessalonian din yun Ang sabi sa aklat ng Thessalonian, kapag ang Holy Spirit, siyempre nasan bang Holy Spirit? Nananahan sa puso ng mga Kristiyano, di ba? So, kapag umalis ang Holy Spirit, which is nasa puso ng mga Kristiyano, yun na yung rapture. Saka ngayon magagawa ng Antichrist yung gusto niyang gawin. Ngayon, according sa aklat ng Revelation, ilang beses natin pag-aralan, maraming ginawa ang Panginoon na kapamaraanan para makapag-evangelize pa. At meron pa nga mga naliligtas. No? Meron at meron. Hanggang sa uling panahon, gagawin ng Lord ang lahat para kahit isa na lang naiiwan pa, hindi pa naliligtas, maligtas muna bago talaga yung huling panahon. Meron pa, marami pang maliligtas by that time. Kasi meron pang 144,000 mula sa tribo ng Israel. Mag-i-evangelize yung mga yan. Marami pang maliligtas sa mga huling panahon. Yun nga lang, mas marami na yung oo, mas marami sila. Mas sila Oo. Puno yung Armageddon Kaya nga sabi nila, mas maganda pang makasama ka na sa rapture kaysa maiwan. Di ba? Pag naiwan, siyempre, ano na yun? Panahon na ng Antikristo yun. Oo. Kumbaga, naiwan ka kasi ang hirap naman kasing sumunod sa Diyos Ang hirap naman kasing mag-serve sa Lord Yan, naiwan tuloy ako. Kala mo madaling maiwan sa panahon ng Antichrist? Yung mga gusto mamatay. Oo. Mga gusto mamatay, hindi mamatay Oo. Mahirap. Mas mahirap pag naiwan ka. Kaya kung sa akala natin mahirap magsilbi ngayon, hintayin mo na ma-rapture, maiwan ka, at dumating yung panahon ng Antichrist, saka mo sabihin kung madali o mahirap talaga magsilbi sa Diyos. Sa hirap na gusto mo mamatay, hindi ka naman patay. Oo. Kasi lahat na maiiwan ang believer Imagine that. Ilan na lang kayo maiiwang mga believer by that time. Tapos puro evil pa yung mangyayari. Pakakawalan pa yung sangkaterbang mga demonyo sa Euphrates, lahat ng mga yan. Yung mga pinapanood mo sa movie ng mga kademonyohan, mga darkness whatsoever, magiging totoo yan sa uling panahon. Mas mahirap tumanggap. Yun. Mas mahirap talagang tumanggap sa mga panahon na yun. Kasi ang dami mong mga... Totoo. Nasa Revelation yun. Nasa North Korea at China. At higit pa. Kasi si Antichrist na ang leader ng mundo by that time. Kasi ang kalakaran nila dapat may 666 ka na. Makijoin na lang. Join na lang ako, marami tayo. Oo nga. Tapos bigla na-realize, dapat nga maiwan ako, nakijoin ako sa mga ito. So ano pa, bago tayo, mayroon ka bang tanong, Johnny? Okay, anyway, time na rin po, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa pag-aaral na ito, sa kalahati
na pag-aaral patungkol po sa content of our hope, kung bakit merong pag-asa ang mga Kristiyano. And Lord, ang dami po namin na pag-usapan patungkol sa death, fear of death, rapture, yung mga maiiwan. Lord, sa dinabi-dami ng itinuro mo sa amin, ang dami na po namin idea o nalalaman about this. And yet, Lord, dumarating ang time, nakakalimutan namin. Dumarating ang time, nagiging mahirap pa rin for us na maintindihan gawa ng mga bagay na ini-enjoy namin on this planet. Lord, turuan mo po kami mag-enjoy habang nasa lupa. At the same time, Panginoon, nagagawa namin yung dapat namin gawin sa inyong paanan. Dahil we believe, Panginoon, posible po siya. Na habang ini-enjoy namin yung blessing ninyo here on earth, ini-enjoy din namin, Panginoon, yung fellowship with you. It's just a matter of maayos na pagsasaayos ng oras, Panginoon, ng aming mga buhay. Kaya Lord, ano man yung pinag-aralan po namin ngayon, thank you very much. Magagamit po namin sila sa tuwing kakailanganin namin. We are very thankful din, Lord, sa physical food kanina. Pagpalain po ninyo yung mga anak na ginamit upang ihanda mga pagkain ito. At in advance, Lord, thank you very much po sa traveling mercy na ibibigay mo sa amin hanggang makarating kami sa kanya-kanya namin mga tahanan. At maraming salamat in advance din po sa kumpletong lakas na ibibigay mo sa amin bukas. Paggising namin, Lord, kumpleto pa rin ang lakas namin at efficiently magagawa pa rin namin ang aming mga trabaho. Kaya Father, sa mga sandaling ito muli po, thank you very much. This is our prayer in Jesus' name, sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu. Amen. Amen.